Mayong hapon ninyong tanan. It's our midweek service. And there is a sad news because Ma'am Liberty Gisalva went home with the Lord. It's sad for us, but it is joyful for her. No, it's victory because according to what the Bible says, for me to live is Christ, and to die is gain. So ayahay na kayo siya karon. So praise the Lord for that, mga igsoon. And this afternoon sa atong midweek service, atong sugdan ang letter X. So kaning letter X, mga kaigsunan, na diri makita nato ang mga gibawal sa Bible, kanang mga dili angay buhaton sa usa ka anak sa Dios. Unsa man mga butanga nga dapat likayan. Unya tungod ani nga lesson, mga igsoon, nahimo ang kanang Christian life nga boring. Ang Christian life nakita sa kadaghanan nga ang Christian life murag kuwang sa kalipay. Kay ang ilang gipangita nga kalipay mao may gibutangan sa Bible og don't. Mo'y gidili ba? So anong gidili man na siya? Because it is for the flesh. Unya kung atong i-feed ang flesh more than feeding our spirit, dili ta makapahimaya sa Ginoo. So mo na ang Ginoo nagbutang gid siya og instruction sa Bible igsoon nga kani ayaw ni, kani mga butanga ayaw ni. Alright? O ang atong unang iskutan karon nga gidili sa Ginoo, mga kaigsunan, this is part 1 of the why Baptists don't drink alcohol. Why Baptists don't drink alcohol. Now, kasagaran sa mga tao nakatilaw gyud alcohol. Nakatilaw gyud liquor. No, in a form of beer, in a form of kining tanduay, no? In a form of many hard liquors, kana mga fermented nga liquors, alcohol. Unya, before naton siya ipadayon, mga igsoon, sa atong pagtuon, ato usa tagaag linaw nga ang Bible naggamit siya og word nga wine. So dunay wine nga against ang Ginoo, pero duna say wine nga dili against ang Ginoo. In fact, in the marriage of Cana, naghimo gid siya wine. But what kind of wine ang gibuhat ni Christ? So kanang wine, mga kaigsunan, it refers to a grape juice. Wine magyapon na grape juice. Mao bitaw na ang kanang mga wine nga tag-as na kay alcohol na makita gyapon nimo ang grape juice, vine. Oh, makita gyapon nimo ba? Kay usa na siya sa major ingredient sa mga wine, ang grapes. But the problem is the fermentation. Kanang fermentation. So fermented na gani ang wine, naa na siya alcohol content. Unya kanang alcohol content, mao na siya ang mo-destroy sa atong being. Amen? Mao na siya, nahimo siyang gidili. Pero katong gibuhat ni Christ dito sa marriage in Cana, wala to'y alcohol. Mabitaw niyo sila, lami agad ali niya. Ang ilang unahuna, wine drinker good sila. Uy, gipainom kag Welch, di ba lami ani oy? Muna paglasa sa Welch ba? Di ba? Grape juice nga walay alcohol. O di ba kalami sa Welch? So murag ingon ana ba pagkahitabua, mas lami pa. O siyempre kay binuhat gud to ni Kristo. So mas lami gyud siya. Pero dili gyud siya makadaot sa lawas. So wala siya ay alcohol content. So mo na siya ang atong isgutan karon kabahin sa usa ka wine or liquor nga dunay alcohol content. So mo ni ato ang hatagag husay karong hapon, mga kaigsunan, nganong likayan magyud nato. Nganong likayan man ni. So duha ni kabahin tungod kay walo ni siya kabuok kung makompleto gyud ni siya. But we are going to talk about 4 reasons why Baptists do not drink alcohol. Now, mingon din ang makadungog ani, mga kaigsunan, no? Basi nagunahuna ka, daghan ang baptismo inom.
Kana mga baptist, makakita mong baptist nga mo inom og liquor, mga kaigsuonan, immature na. Immature. Amen? Og sa kwan pa, og sa boxing pa, amateur. Bata pa. Dili pa na siya grown up Christian. Dili pa na siya matured nga pagka-Kristohanon. Daghan pa kay na siyang angay ikaton, mga kaigsuonan, and that is why naagihapon ang pagkakalibutanhon. Amen? So mo ni ato ang hisgutan karon. Ayaw guna-una nga kanabitong dili tinuod nga ang baptist digid mo inom kay daghang baptist mo inom. Kana mga kuan na sila ha, wa pa nakatubo. Pero maghisgot ta kanang tinuod yun. Tinuod yun na baptist kanang Bible believing baptist. Kana gyud na tinuod gyud na nagsunod sa Ginoo, mga kaigsuonan. So muna atong isgutan karon, nganong dili man kana sila manginom og ilimnong makahubog. And I hope nga karong hapon samtang naminaw ka, usa ka nga nibarog nga tinuod jud ka nga baptist. Are you a true Bible believing baptist? So ato paminaw ni, number one reason, mga kaigsunan, nganong dili mo inom og liquor ang baptist. Number one, because liquor is deceiving. Liquor is deceiving. So makailad ni siya, mga igsoon. Samtang wala pa ka niinom, naa kay imuhang panguna-una. Pero after nga makainom ka, nganong dunay kausaban sa imong una-una. Nganong dunay kausaban sa imong pagbati. Nganong dunay kausaban, mga kaigsunan. And guess what? Ang iyang kausaban is not for the better, but for the worst. Napay mga bersikulo na, Pastor? Yes, there are verses that we can read, mga kaigsunan. In fact, ang Bible, di nato mahurot yun, mga igsoon, og pakli, tanang mga lesson, kabahin sa liquor. Pero atong kuhaon kaning mga major, kaning mga common verses, mga kaigsunan, nga gikinahanglan nato nga mahibaw-an karon. All right? So let's start with Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20. Deceiving, mga igsoon, ang liquor. In verse number 1, the Bible says, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Amen. Ang liquor, mangingilad. Amen. Muna nga, di ra bagyod ka, mga kaigsunan mo, accept. Kaning tao ba, di mo accept na hubog siya. Kung saan na nakadeception. Amen? And guess what? Every drunkard starts with one shot. One shot ba? Acceptable. One shot. After that, unlimited. Magsugod ra gyud na sa one shot. Kamantay mo kanang di pa kaluwas, unya pagkuman nakaagi ka sa imong mga amigo, nag-inom sila, unya pagkuman tawgon ni ka, "Brad, one shot lang." Di dugay pa kay kamusugot sa one shot. Di lagi kay di sa kuron ana gyud ron, di kay lain akong lawas. One shot lang. Pag midawat ka sa one shot, sa di pa kakainom, palingkuron maka, likod, one shot ra. Pagkasunod na 2 shots, na 3 shots, na 4 shots, madugay ikaw na ni palit. Na shot ka sa ilang deception. Because that is what liquor is. According sa Bible, mga kaigsunan, it is a mocker. And strong drink is raging. And whosoever is deceived thereby is not wise. Sa ito pa, kung dili ka wise, wa kay pulong sa Ginoo. Muna ang sa kalibutan, mga kaigsunan, there is no word of God, and that is why we can see that drinking liquor is a normal thing in this world. Na makita na to, wagi parting wine liquor. Amen? Every time nga dunay mga celebration sa kalibutan, mga igsoon, naagyod na ang liquor because party and any kana mga activity, mga kaigsoon, ang lingaw-lingaw, dili makumpleto. According sa kalibutan hon, kung walay bino, di makumpleto. Before ka naluwas, nakakay mga birthday party, di gyud pwede nga way beer, di pwede nga way liquor. Ang nagtipid, tanduway paliton.
pambungog diretso. No, Anihuram. May mga sikat sa unang panahon. Jilbis Jean, pag sikat-sikat, pag medyo klas-klas gamay. Kung dili gani, 4 kantos. I mean, it's normal. Muna makita ka mga kaigsunan, maglakaw-lakaw ka ni kalibutan na, it's normal for them nga i-post din ha, mga lekor, di ba? Unya deceiving kayo, kayong padadon, mga babae nga sexy kay istanan. Deception. Sa to pa, ang ilang mensahe ana, mo inom gid ka ani, makita ka, tanang babae tanaw nimo ingon ani. Kay deceive ang imong utok. Mo na problema mga kaigsunan. Mo na daghan kayo because of lekor kana mga hubog na, daghan kay mga rape. Because deception ang ihatag sa lekor nimo. Mo na mga baptist na mga vision, ang baptist dunay talan-awon sa pagpangalaga sa Ginoo. Likayan ang ilimnong makahubog. Amen. Di kita pwede ana mga igsoon. Mailad ka, nya kanira ba mailad? Dili sila harmful kuyugan inig first. Makalingaw? Di man sila makailad kung dili kanya lingawon. Muna strong drink. Deceptive kaayo. In Hosea 4:11. The Bible says, whoredom and wine and new wine take away the heart. Imagino na nimo mga igsoon, unsay kuhaon anang strong drink? Ang imong kasing-kasing. Mo na mausab ang dagan sa imong kinabuhi just because of, drinking of that liquor that deceive your heart. Mo na mahitabo. Diya pagyud sa Proverbs, mga igsoon, Proverbs 23, mas maayo isuwat ninyo kay ngano man. Usahay dugay mo kaabot ba kay traffic. Di ka kalimot unsay address. Di ba? Proverbs 23. And in verse number 31 to 35, paminawan nig ayo mga kaigsunan. Ingon sa Bible, ang instruction sa Bible, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Ayaw tanawa. Kaya makailad na. Lami kita tanawon. Nagbubo ni mo sa beer. Yung mga manginom may beer sa una ba? Mindo tayo nagbubo sa baso, no? Tanawon? Magbukal-bukal ba? Ingon ng Bible, ayaw tanaw, mailad ka. Murag lami, tanawon, mga kaigsunan. Na maglibog ta ba? Deceiving kayo. Kaya ba mong kitang pait? Kaya kung mag-inom god, ang naong mo din. Pero, minom gyapon. O di ba berting ilara? Pero makainom ka mga kaigsunan ng pait, o niya makaayo sa lawas, di na ko anak kay pait. Uy, ayaw ng tao. Kung kining makaayo, isyo kayong lasa. Pero kani, anisay mga kaigsunan, wa maginalami ng hard liquor. Wala gina siya lami gyud. Gawa sa ng red wine. Kaya naa siya lasa at least, ha? Nailasa at least, kaya ng red wine. Pero na may red wine nga, no alcohol. So, pareha rin siya lasa gyapon na isog-isog lang gamay, kaya ng naay mga alcohol. Pero mga kaigsunan, kaning tanduway, wag yun ay lami in lasa, ana, igsoon, wag yun na. Pero, ngalong ang tao mo palit, manginta, mangyod. Unyog na makakita ka na mag-inom, makakita ka sa tanduway, wa na miya inom, ingon na Ginoo ay tanawa lagi. Labi na kamo manginumay. Ipag-imin mo eh. That's the instruction of God, igsoon, how to stop drinking liquor. No? Karon nga ikaw, baptist na, dapat muhunong ka. And to stop it, don't look at it. Look not. In verse number 32, at the last, it biteth like a serpent, and stingeth like an adder.
Imagine na nimo kung mura ka napaakag bitin. Mga igsoon, poisonous nga bitin. Unsay may tabo dayon pag napaakan na ka sa liquor. 33. Thine eyes shall behold strange women. Tuan na imagine na nimo tong gakupot botilya. Na? Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Wala may tabo, tanang babae makita nimo gwapa. Unya tanang babae makita nimo mura ganahan daw nimo. Unya adto kanang strange woman igsoon, mao man na ang gipalikayan sa Ginoo nila. Makita kuan man ni nagisgot man ni katawhan sa Ginoo. Amen. Nya ikaw Christian ka, diam tan-aw na kag mga unbeliever, mga mugbo kay mga short. Strange women. Okay sa may nag-push ni mga na, the wine nga nisud sa imuhang utok mga kaigsuonan. Sa utok ba musud? Wine nga imong giinom ni mando sa imong utok ang espiritu mga kaigsuonan sa wine. To do bad things. 34, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. Kabantay mo mga kaigsunan na mutihaya lang diretso magmahubog na mutihaya diretso way pakialam sa kalibutan. They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. Di ba, mubaga imuhang murag kag mubaga ang imuhang panit, mga igsoon, murag kag gibulan-bunalan, pero wa makanabunog. When shall I awake? Nawa, yung say metabo. I will seek it yet again. Naguba imong kinabuhi, pero sa dihang ini kabuntag, nahuwasa na ka, ngita sa kagbalik. Tipirti ka ilad, makadaot na sa imuhang lawas, makadaot sa imong unahuna, makadaot sa imong kinabuhi. Decision making nimo, mga kaigsunan, di na mainsakto when you are a drunkard. Pero ang mga palahubog, tanawa, inigbuntag, inigmata, ngita na sad. Nailad. Sumuna mga baptist, di gyud mo inom og liquor. Kay nga naman, we have a mission to do. Og pinaagi sa liquor, mawala imong vision, daog ang yawa. Pinaagi sa liquor, di nakakita og mga kalag, ang makita nimo strange women. Kung sige papangita sa Ginoo, kalag! Pero siya makita nimo sa wine, tungod sa wine, strange women. O, di na mahimaya ang Ginoo. Amen? Ikaduha, mga kaigsunan, nganong di mo inom ta og makahubog. Because liquor leads to poverty. Liquor leads to poverty. Mapubrig yung kaaning inom yun. Whether you like it or not, you must believe. Proverbs 23, 20 to 21. The Bible says, be not among wine bibbers, among riotous eaters of flesh. Kaning wine bibbers, mga kaigsunan mo ni mga palahubog. Palahubog. Unsa man ang riotous nga mga tao. Kanang kita mo na mga hubog, unsa ilahang mga aksyon igsoon, kumukatawa na kitang alingagngag. No? Happy-happy. Happy-happy nga kinabuhi. Iyon ang Ginoo, ayaw ana. Be not among them. 21. For the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with rags. Mao na. Di na ka magsanina, ang imo na naikopo, trapo. Nga naman, bisan bago pa na mo sanina, wala naman ka ikalaba, kay wala naman ka ikapalit sabon. Magkalisod ka. Unya, lalisod na ni mo Bible man na. Hindi ka, dakop kong sweldo. Oh, pero,
bisan pag usa ka dako imong sweldo, palahubog ka, wanay mo salig nimo. Ini ka wanay mo salig nimo, wana kay dawaton. Maunsa magkapadung? O di ba? Kadaghan mga palahubog igsoon, ninindot ba ilang kinabuhi? Because it brings poverty to your life. Una siya niya, kibo kanilid siya ngadtos kadaot, unya mo gisundon sa mga tao, pangitaon pa. Dan pas balay. Amen. Pabugnawan pa niya, ikaw alimuot kayo. Ang gato makadaot nimo imong gipabugnaw. Gisod sa ref. Mo nga dili na nimo tugutan igsoon nga ma-involve ka anang butanga. Og dili mo tugutan nga kana siya mo involved sa imong kinabuhi because it will lead you to poverty. Proverbs 21:17. Proverbs 21:17. The Bible says, "He that loveth pleasure shall be a poor man." Mao na siya righteous living. Lipay-lipay lang ba? No? Pleasure. Righteous man na siya. Mamaya doon, the prodigal son, dato unta kayo, gikuha niya iyang bahin, and live a righteous life. So pagpuyo niya og righteous life, lingaw-lingaw lang, wala na ikanabitong way input, puros output. Lingaw-lingaw na ang nasa una-una, mao man na mga hubog. Lipay-lipay lang. So, ang ingon sa Bible, "He that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich." Ang kanang ilimno makahubog, makapubri. Kung di ka mutuo nga makapubri siya, well, arina na to, di siya makadato. Di makadato. Shall not be rich. Mga kaigsunan. Maguba ginay mo pinsada. You cannot plan ahead. You cannot think right. Wakay planning sa kinabuhi. Ang imo na mga kaigsunan is what? Pangitag inom. Kumantay mo na mga pobreng tao, wala yung pangitaon, asang inom ron? Di ba? Wala ang pangitaon nila kalingawan, kay para nila lingaw, lipay ning mag-inom. Wa jud ko kita nag-inom, igsoon nga naghinilakay. Aka lang nang inom tungod kay gibiyaan sa uyab. Sige inom, sige hilak, sige inom. Pero kanang nag-inom ta kay we want to enjoy our life. Ang naa diha igsoon katawa diri katawa didto bisag unsa na lang ay istorya mga kaigsunan way tumong nga istorya mo nang naa sa inom. Og ang nang maniobra sa una-una sa utok mga kaigsunan sa mga nag-inom is the wine that mocks their life. It is the wine. Mga kaigsunan. So that is why Baptists do not drink hard liquor. Do not drink wine na fermented kaya na makahubog. Amen? Makapubre. So, dili lang kay mailad ta, kundi mapubre ta, mga kaigsunan. So, perti na pa ita. Ikatulo. Anong gitna manginom, ani? Because liquor will inflame you. It will inflame you. Dili kay masunog ka, kung dili mo burst out ang unsay bati diha sa imong kinabuhi. Mura ka og kanang mubaga imong naong, di ba? Di na ka kanang ang imo is mangita na kag trouble. Mo inflame para sa isa imong kaugalingon. Unsay meaning nga ng inflame? Uncontrollable action or feeling. Mo na say inflame. Isaiah chapter 5. So, tanawa, unsay gisulti sa Bible. Verse 11, 5:11. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. Pagkaalaot, ani nga klase nga tao, kung ang iyang kinabuhi, ingon ana ra everyday. Ning mata para mangitag wine.
ning mata unya pagkahuman babad sa inom. Continue until night. Laliman kaning inuma mga kaigsuunan. No, kumustang nakasuway ani? Na? Nya pagkahuman ito gabi, pagkahuman na tuog lang gamay, pagkabuntag ngita na sana. Di ba na daghan ingon ani nga klase nga tao? Nga ilang singot nanimaho ng bino? Mo nang dili gyud pwede ang baptist nga naa gyud aning inom gyud. Dili pwede. It will inflame you as a drinker. Drunkard mga kaigsuonan. Now, Proverbs 23, balik tas Proverbs 23. Doon ay explanation diri. Proverbs chapter 23, 29 to 30. The Bible says, who hath woe? O di ba, ang atong gibasa sa Isaiah, woe unto the person, mga kaigsunan nga palainom. Karon, nangutana diri sa Proverbs, kinsa may naay kanang kasakit sa kinabuhi? Alaot nga kinabuhi. Who hath sorrow? Kagoon. Who hath contentions? Nga lalis-lalis. Who hath babbling? Napataka lang istorya. Who hath wounds without cause? Diya pa. Who hath redness of eyes? Kinsa. Siya nga babad sa ilimnong makahubog. Present ni tanan. Amen? Di ba? Laot ng palahubog. Magulano ng palahubog. Kanang mga, ma-imagine mo, Igsoon, kanang nag-inom pagkagabi, hala, grabe kay inom niya. Pagkahuman, nakatog sa kahubog. Tanawa na siya, ikabuntag, luoy, kay dagway. Luoy, kay dagway. Ang palibot perting hugawa. Ang dagway perting kapuya. Unya ang ikaw mismo nga nag-inom mga kaigsunan ang imong ulo perting sakita. Ano mo utro man? I know some of you did not experience it. Mao na nga giwalihan ka ani para ayaw na lag suwayi. Never try. Even at home. Ayaw yun, mga kaigsunan. Alaot yun, according to the Bible. Alaot. Verse 30. They that tarry, mao ni siya ang makaangkon, aning atong gisgutan sa verse 29. They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Bagsagol-sagol na. Punch. Liman ka ng punch, mga kaigsunan nga inig-igo ni mo kumo ana. Lukapag yung ka. Mubali mong tiyan. Mahabwa. Wag yoy ayo mga kaigsunan. Kung ikaw mutanaw kasi mong kugalingon, bidyuhan ba? Unya, patanawon din ka. Mauwaw ka eh. Mauwaw juga diyon. Alaot. Mo nang gingon sa Bible, alaot og magulanon. Nya mo utro lagi. Mo na deceiving. Mailad ka ba? So, mo inflame. O kabantay mo mga kaisunan, gamay lang dikil paghubog. Buto na yun. Amen? Kung magdadag pistula, unya pagkauman hubog, ang makapusil gina. Nga naman, ni-inflame man ang kanang wine na nagpa-inflame sa iyang kaugalingon. Dali ra masuko, dali ra mubo og pasensya kaning hubog. Wa ko kitag hubog mga kaigsunan nga pasensyoso. Pataka na nagpanasmag, pataka lang istorya, way pugong ba, way pugong. So mo na'y buhaton sa wine nimo. Amen? Unya, kinsa man ta, we are God's messenger. So how can you preach the good words of God with the strong drink?
Oh. Mo nagdili na sa Ginoo nato because we have a work to do, mga kaigsunan. Mo na dili gyud pwede sa baptist ni kaning liquor. We don't drink alcohol. Amen? Ikaupat o katapusan. Liquor brings nakedness and shame. It will bring nakedness and shame. Now, in Genesis, mga kaigsunan, this is literal gyud nga nakita gyud nila ang pagkahubo sa ilang amahan. Genesis chapter 9, and this is Noah, mga igsoon. Kay bawta nga si Noah, buutan ni nga tao, pero bisag unsa pa kabuutan sa usa ka tawo, mga kaigsoon, basta mahubog na siya, nagyud daw ta mahitabo. Now in verse number 20, hantod sa 23, the Bible says, and Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard. And he drank of the wine, and was drunken, and he was uncovered with his tent. O, kabantay mo, pag mahubog na ka, di na ka maulaw. Amen. Unyag mabidyuhan. di na maulaw, oy. And si Ham, iyang anak, and the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. Kay makauulaw. Mga kaigsuunan. Gitabunan nila ilang amahan nga nag-atras sila. Ug wa nila nakita ang nakedness sa ilang amahan. Mo na idalit sa pagkahubog. No, di lang kay mo kamag kas lapok, mga kaigsuunan. Madugay maghukas ka. Habakkuk 2:15. The Bible says, woe, nasa ding word nga woe. Woe unto him that giveth his neighbor drink. So kung ikaw, di ka mo inom, tigtagay na ka, alaot ka gyapon. According sa Bible. Woe unto him, nga tigtagay, that puttest thy bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their what? Nakedness. So, pirting luuya sa tao nga palahubog. Pirting luuya gyud. Pwede ra jud ka kawatan kag saninag karsunes, wa jud kay mahimo. Amen? So, unsa may pasabot na nakedness? Makapawa sa imong kabuot ug sa imong pagkatawo. Mawad-an ka og kredibilidad. Mawad-an ka, mga kaigsunan, og dignidad. Kaning mahubog ka. That if you're going to record sa tanan nimo gipang istorya sa diyang nahubog ka, kung ikaw mismo nga maminaw, maulaw ka sa imong kaugalingon. Piting luoy gyud kaning palahubog. Kamo nga naka-experience og inom sa una, mas maka-explain mo nganong gidili ang ilimnong makahubog. Because the Holy Spirit within you is the one changing you. Mga igsoon. Ug sa diyang nausab ka, so na-experience nimo ang kinabuhi nga way liquor, ma-differentiate ron nimo ang kinabuhi nga naay liquor ug ang kinabuhi nga dunay liquor. Ang dunay liquor, mga kaigsunan, sige lang kag likoy. Way klarong kinabuhi, pero kaning walay liquor, ang imong hunahuna presko kaayo, makaplano ka, nindot imong kinabuhi. Amen? Kaysa katong naay ilimnon. Unya, ang imong budget, mga kaigsuunan, dili bugbog sarado. Magkautang-utang ka ng inom eh. Luoy kayo kung maluoy bitaw ko nga ng mga construction worker, igabot sila sweldo, adto day beer house. Luoy yan, yung mga tawhana. Kana mga ultimo nga trabahante ba? Kana mga bukot-bukot nga mga beer house, kilid-kilid, mo nagipampaabot. Pirting luuya in town. Mo nag sweldo, inig uli, wa na'y kwarta.
Ang asawa, himong punching bag. Luoy, no? Unya, kay ba mo kaning mga asawa na to, nani sila yung mga request sa ilang kasing-kasing. Pag di mo amen, wala mo ingon ana. Na mo mga request sa inyong heart. Nga diyo lang ba? Kaya kato bitaw gikan mi sa kuan nag-check-in nila ni Pastor Bibi sa Blue Water kagabi. Padong na mi uli. Mikalit lang ingon si Eunice. Kunahan na ko mukha og fries. Inga na bitaw nga mga instant sa kinabuhi nga wa ka nag-expect ba nga mukalit lang og sulti ang imong asawa ana? Nga ikaw nga bana. Unsa may kuan itubag nimo. So yun ikaw nga makadaot na sa lawas. Oy, ayaw mo na. May mo na kang health conscious kalit. Pero ang tinuod, di ka kapalit. O karon, tulo man me. Di man sad ko ka ako nga palitan ako si Eunice, unya si Timothy di. Aso tulo, kami tulo mangaon. Unya walay kwarta. Sumusud ka ana mga fast food mga igsunan 300 up ang imong gasto. Unya pila man ang minimum. Muna nga labad kay saong para sa mga bana ang ilang mga asawa di gyud ka pabuhagay unsay ganahan nila. Kasi kita panguan kani kinabuhi paranis mga unbeliever na i-point na mo. Ingon sa Bible igsoon. Ang mga luwas ha, kita mga bana, kung dili ta maka-provide sa atong pamilya, labaw pa ta sa mga dili luwas. Labaw pa ka atong palahubog. Kay diyo nagi na mga request ang imong pamilya. So whether you like it or not, you need to prepare for that kanang situation. No? Kaysa imo ra ilad-ilaron imong anak, ay ayaw anak bati na. Tanan na lang bati. Unsa ra may nindot kanang imong hinimo? Ha? Mura katong kandidato nga tanan niyang kontra bati siya rin nindot. Dili maayo. Ayaw gilaray mong anak. Samtang na to igsoon. Bati na tanan makadaot sa tiyan. Kuy ka na buyog nga puwa delikado kay noy. Unya lagi kay mga bata dito nanood. Kita mo mga bata pag dadon ni mog Jollibee murag heaven gina nila. Unya ino ni mo anak nga ayaw anak kay makadaot na ingon si pastor ako pa jud may kuan. Yes pastor makadaot na kay kolesterol. Panagsa oy kinanglan makakuan ka oy panagsa ba. Dapat kay pabulta mga kaigsuonan. No? Kung naaning wine nagsamok-samok sa ato ang kinabuhi. Mo na adto ka ihatod ana klaseng kinabuhi that you cannot support the needs of your family. You cannot provide. Hello? Mo na dili gyud ta ani. Nya miyo ka pastor, wala man kuan na pastor pero mao man gyapong problema ha. Ay labaw nagnaani. Amen. Tingali wala ka provide karon. Unya kung naay wine, di pa ka provide, black eye pas misis nimo. Kay gisamukan ka sig pangayo. Mo na luoy gyud kayo kaning mabiktima aning wine mga kaigsunan. So I hope that we learn something tonight. Ato ni tiwason karong Domingo. I hope na nakakat-on ta unsay rason nganong dili gyud ta anang ilimnon nga makaubog. Amen. We are God's children, we are God's servant. We have something very important to do in our life. Igsoon samtang napatanig kalibutan na because one of these days biyaanan ni nato
Unya, unsa may atong nabuhat, unsa may nahuman nato, husayon na dito unya sa langit. Unya, pagkakita nimo wa na kinabuhat, di na ka pwede kabalik. Diri ra na, mga kaigsoon. Muna makapinsar kag sakto kung limpyo imong una-una. Ang liquor, hugaw-hugaw ni sa imong una-una. Amen? So, ang atong topic sa sunod, mga kaigsunan, this is X-rated number 2. Why Baptists don't drink alcohol? Part 2. So, tiwason na to nga lesson, mga kaigsunan, napay remaining nga mga verses nga atong tun-an nga i-prove niya na to og atong tudluan natong kaugalingon na we should say big no with this exclamation point, no to liquor. No to liquor, mga kaigsunan. Di gyud ta anang inom gyud. Muna makita ta daghan mag-visitation, magdag Bible, pagkahuman magpundok dayon, sa mato nakita na mo dito sa ilawom sa bridge, nag-visitation sila, nagbasag Bible, nagdag Bible, pagkahuman nagawas na yung pitsil, hantod nga nanimaho na mga igsoon, bino di ay. Pasalamat ko nga dito Baptist. Pasalamat yung ko nga dito Baptist. Muna kami nga mga Baptist, kita dito ta nag share po tag pulong sa Ginoo dito sa park. Mga igsoon, tanawon sa netabo, gilalis nila si Jomar Enong nga nagpastor na karon. Pero timanggamaya ato. Rimo ko nawa mas Jomar. Nagpundok ba niya? Saba kayo. Kadungog kong tingog Jomar. Gitungan mga igsoon. Hindi ko baho man mong bino. Akong giribiyok diretso. Hindi ko isikot magpulong sa Ginoo pero nanimaho man mong bino. Dili may angayan makikistorya ninyo. Akong gikuha si Jomar. Hindi ko ay istorya anak nila kay naay bino. Mga igsoon, we don't talk to people with liquor in their system. Kaya wagi ayo na. Amen. So I hope nga nakatudlo ang pulong sa Ginoo nato karon. Unya ato ning dala-dalaon mga kaigsunan kay masugatan na bagyo na nato ng ilimnon. Amen. So praise the Lord for the lesson mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you tonight. Thank you, Lord, for teaching us about liquor. I pray that you bless each and every one, O Lord, na dili gyud namo matugutan ng liquor musud sa among lawas. Salamat kay Lord sa mensahe og tuguti, dear God, nga maproteksyonan mi sa imong sugo namo, Lord, to go and preach the gospel to every creature. Og usa sa mga kahimanan sa yawa, Lord, to stop us nga mapalayo mi, mawagtang mi sa buluhaton kaning ilimnon nga makahubog. So thank you so much for teaching to us, O God, nga kinahanglan magpalayo gyud mi ani. Salamat kay Lord, and please in this altar call, bless your people to come, to ask your help to protect them, O God, ani nga mga devices sa yawa. Salamat kay Lord ining altar call, and may you be praised and be glorified as they come, Lord, tonight. In Jesus' name, amen.